The Boss Husband. Credit to the author. 1078-85. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Sinunod ang kanyang mga salita ng malapitan, si Melinda ay naiwang namangha. Ito kaya ang ibig nilang sabihin noong sinabi nila, ang bagay na gusto natin sa buong buhay natin ay nandito na. Halos mabulunan si Justin sa kanyang sinabi. Napagtanto mo na halos mamatay tayo sa pagsisikap na may tama ito. Bahagyang nag-isip si Melinda sa kanyang sagot at napagtanto na ito ay tunay na pagliko ng kapalaran. Anuman, matatawag natin itong isang misyon na natapos. Masayang iproklama ng ginang. Ngunit hindi pa rin ako 100% sigurado. Kailangan natin itong i-verify ni Jincel kapag ganap na siyang gumaling. Sa ngayon, kukuha ako ng isang tao na magdadala nito sa aking punong tanggapan. Ang iyong punong tanggapan. Halatang naguguluhan si Melinda. Pagkatapos ay mabilis na ibinuod ni Justin ang pangyayari sa baybayin ng Mediterranean, at noon ay malinaw na kay Melinda na doon ginanap ang kanyang unang kasal. Napansin ni Justin ang kanyang pagbabago sa ekspresyon nang mabilis niyang tiniyak ito. Come on, you ladies chose not to attend. At saka, kung gusto mo talagang pumunta doon tayo palagi para magbakasyon. Si Melinda ay natural na hindi tunay na nasaktan habang nagtanong siya dahil sa curiosity. Bakit hindi natin ito ipadala pabalik sa Stonegate? Ipinaliwanag ni Justin, ang nakamaskara na salarin na tumambangan sa amin, at ang misteryosong taong nagligtas sa akin ay hindi pa rin kilala sa kasalukuyan. Kung mayroon silang lakas ng loob na pumunta sa Australia, hindi na kailangang sabihin na ang banta ay mas mataas sa ating bansa. Kung mawala ito, mawawala sa atin ang lahat ng ating ipinaglaban. Nakatakda ang desisyon. Agad na inutusan ni Justin ang Makeda na magpadala ng isang pangkat ng mga veterano ng Mossad upang kunin ang lahat. Anumang bagay na dating pag-aari ng Zenica ay ibabalik ayon sa pagkakabanggit, at ang iba ay itatago ayon sa kahilingan ni Justin. Ang dahilan kung bakit hindi niya itinalaga ang mga mersenaryo ni Sauron na dumaan, ay may pagsasaalang-alang sa komersyal na halaga ng marami sa mga kayamanang naruroon. Sa kalaunan ay nagpasya siya na mas ligtas kung ang mga veterano ng Mossad na matapang at nakatuon sa detalye ang hahawak sa cargo transport. Ang hindi kilalang Bronze Cauldron ay ipapadala sa nakalimutang bansa, sa napakalaking cliffside castle na pag-aari ni Justin. Matapos itong harapin, inihatid ni Justin si Melinda sa isang pribadong jet pauwi sa Zenica, tiniyak sa kanya na aalagaan niya si Jincel Fritz, bago magmadaling bumalik sa Street Maria Hospital ng London. Si Jincel Fritz ay ipinadala sa VIP ward na may profesional na intensive care. Mula noon ay nagising na siya at mas maganda ang kutis kaysa bago ang kanyang operasyon. Napansin niya si Justin na naglalakad papunta sa ward at agad niyang sinubukang umakyat sa posisyong nakaupo, ngunit mabilis siyang napatigil ng sariwang sugat sa kanyang tiyan. Hey dali sa sugat. Si Justin sa halip ay nagmamadaling tumulong sa kanya para mahiga siya. Hindi ka nakikipagkite sa presidente, maaari kang humiga. Humajejek si Jincel Fritz habang nakatikip ang kamay sa bibig. Narinig ko na dinala mo ako dito sa kalagitnaan ng gabi, inimbitahan ang pinakamahusay na doktor sa buong mundo para lang sa akin. Kailangan kong magpasalamat sa iyo. Ano ang dapat pasalamatan? Iyon ang pinakamaraming magagawa ko para sa iyo. Inamin ni Justin. Napansin ni Jincel Fritz ang pagbabago sa tono ni Justin, ngunit hindi niya matukoy ang pagkakaiba. Okay ka lang ba? Napakurap si Jincel Fritz habang nagtatanong. Ang ekspresyon ng mukha ni Justin ay talagang medyo awkward, ang mga damdamin ng pagkakasala at init ay magkakaugnay mula sa loob. Ang karagdagang pagsasama-sama ng katotohanan ay na siya ay halos mamatay, ngunit inilagay pa rin ang kanyang kaligtasan bilang kanyang unang prioridad. Kahit na maaaring gumanap siya ng mahalagang papel sa pagbibigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon, isinakripisyo niya ang lahat ng mayroon siya, kaya ang ginawa niya ay medyo hindi gaanong mahalaga.
At iyon mismo ang ginawa niya ng walang pag-aalinlangan, na sa kalaunan ay haantong sa kanya na ialok ang lahat ng kanyang makakaya bilang kabayaran. Si Justin ay nahihiya, puno ng pagkakasala sa marami sa mga araw na ito, kahit na bago ang kanyang sariling harem. Walang pagdadalawang isip, yumuko siya pababa, inabot ang kanyang kamay upang iangat ang palawit ni Jinsel Fritz at bahagyang hinalikan ang kanyang noo. Si Jinsel Fritz ay natulala habang nanunood, unti-unting nababad sa kanyang pagpapakita ng pagmamahal. Marahil ito ay masyadong biglaan, o hindi pa rin siya makapaniwala, ngunit ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang katahimikan ay nagsasalita ng 1,000 salita habang si Jinsel Fritz, sa sandaling ito, ay nakikita ang mga intensyon ni Justin. Sa ward, ang tanging naririnig nila ay ang mga hininga ng isa't isa. Pagkatapos ng matagal na sandali ng katahimikan, medyo nakaramdam ng awkward si Jinsel Fritz nang basagin niya ito, nauutal dahil sa kahihiyan. So, anong nangyari pagkatapos? Hindi mapigilan ni Justin na mapangiti, naalala noong una silang nagkita sa Los Angeles. Si Jinsel Fritz ay kumilos ng buong kahanga-hanga, ngunit pagkatapos ng kanyang harapan, siya ay nagmistulang isang walang magawang bata. Kung tutuusin, bata pa lang siya. Nagsimula si Justin sa bahagi kung saan natuklasan niya ang isang chi-imbued bronze cauldron, na nag-iwan kay Jinsel Fritz na nagniningning sa tuwa. Hindi ito dapat bronze. Kung ito ay may chi, dapat iyon ang pil-refine ng cauldron. Kung tama ang aking mga pagtatansya, marahil ay dahil ito ay napakatagal na mula noong huling gumamit ng sinuman. Kung tutuusin, sigurado ako na wala silang teknolohiya sa panahon ng bronze para maghulma ng isang kaldero na ganoon kalaki. Hinailan ni Justin ang kanyang mga kumot. Well, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan sa ngayon. Kapag bumuti ka na, dadalhin kita para i-verify. Habang nagsasalita, inihatid ni Justin ang Heaven and Earth Restoration Energy sa bawat isa sa kanyang mga sugat. Kahit na hindi magamot ng enerhiya ang kanyang mga sugat, maaari itong makadagdag sa pagbawi ng mga non-organ na istruktura. Sandaling nag-usap ang dalawa bago si Jinsel Fritz ay casual na tiniyak sa kanyang kalagayan. Okay na ako ngayon, sa tingin ko ay oras na para bumalik ka sa Stonegate saglit, malamang na nag-aalala ang iyong pamilya. Ang isang simpleng pagbanggit ay nagpaalala kay Justin ng kanyang pananabik para sa kanyang pamilya. Iniisip niya kung ang lolo ni Leia ay bumalik sa Stonegate, o kung si Marian ay sabik na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Posibleng mula sa nakakapangilabot na karanasan nila nitong mga nakaraang araw, sa ngayon, kabilang sa pinakamatinding pananabik ni Justin ay makabalik sa kanyang tahanan at makasama ang kanyang pamilya. Isang simpleng pag-iisip na ipinakita sa isang mabilis na desisyon. Naunawaan niya na hindi na siya dapat mag-antala pa, dahil ipinaalam niya sa pagod na si Jinsel Fritz na magpahinga ng 2 pang araw bago niya ito samahan pabalik. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas mula nang dumating ang Oktubre, at unti-unting dumarating ang lamig sa Stonegate. Maaaring hindi pa dumarating ang snow, ngunit ang mamasa-masa na hangin sa timog ay nagdulot ng malamig na umaga. Sabado ng umaga noon sa sala ng mansyon ni Justin, na matatagpuan sa Western District. Si Marian ay nakatayo mismo sa gitna, na walang mukha, ngunit kasama nito ang pag-iwas sa kanyang kagandahan sa kanyang mabagsik at tila malamig na mukha. Ang babae ay may mahaba, malasutla na buhok na ang dulo ay bahagyang kulot, na nagdaragdag ng bahid sa kanyang kagandahan. Nakasuot siya ng malinis na suot, Admiral Blue na jacket, na ipinarray sa cotton short skirt na may built-in na shorts. Habang siya ay nagmature sa paglipas ng mga taon, mula sa isang walang muwang na teenager hanggang sa matikas na babae, ang kanyang pagkababae ay unti-unting nabubuo sa paglipas ng panahon. At sa sandaling iyon, nasa kanyang mga kamay ang isang asul na kid-sized na jacket. Leia, kung hindi ka pupunta, magagalit talaga si mommy. Tara na. Si Marian ay mahusay na nakikipaglaro sa kanyang mahigpit na ina, na katauhan. Nakasuot lang si Leia ng short-sleeve t-shirt na may shorts, bagay na suot niya simula pa noong summer. She pouted at nagtatampo habang nakahiga sa couch. Hindi. Ayaw ni Leia niyan. Wala nang damit, mainit na. Dahil sa kanyang pambihirang pangangatawan, si Leia ay lumalaban sa mababang temperatura at palaging nakasuot ng anumang komportable.
Noong una ay inakala ni Marian na nagtatampo lang siya, ngunit nang maramdaman niya ang kanyang balat, napansin niya na ang kanyang katawan ay eksaktong kapareho nito. Ito ay walang alinlangan na hindi isang bagay na mangyayari sa isang regular na bata. Mula ngayon, bilang kontrareaksyon upang maiwasan ang hinala ng ibang tao sa kanyang kalagayan, aasahan pa rin ni Marian na magbibihis si Leia ayon sa panahon, tulad ng iba. Bakit? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Makinig ka kay mommy, pwede mong isuot ang kahit anong gusto mo sa bahay, pero hindi kapag lalabas ka. Leia, gusto mo magustuhan ka rin ng ibang bata, di ba? Sinusubukan ni Marian ang mga tuwiran sa kanya. Malumanay na sumagot si Leia, kung ganoon ay hindi pupunta si Leia, maghihintay si Leia hanggang sa mas mainit ito. Nababalisa si Marian ngunit napakahalaga niya para magtaas siya ng boses, kaya tumayo siya sa kinaroroonan niya, pinag-iisipan ang susunod niyang gagawin. Maya-maya, lumabas si Rebecca at pinayuhan niya, Marian, hayaan mo na ang bata. Kung ayaw niyang mag-layer up ay hahayaan na lang natin siyang manatili sa loob. Hindi iyan. Inay. Bumantong hininga si Marian. Wala akong planong isama si Leia para maglaro ngayon. Nag-schedule ako ng appointment sa headmistress ng Yunhua Kindergarten. Plano kong dalhin si Leia para makipagkita sa kanya at pag-usapan ang kanyang pagpasok sa preschool. Preschool. Si Rebecca ay nahuli. Bakit hindi mo nabanggit noon pa, paano kung bumalik ang lolo ni Leia? Medyo natigilan si Marian habang ipinaliwanag niya, malapit na tayo sa Oktubre. Kahit na bumalik ang lolo ni Leia, mag-expire na ang deal noon. Ang nasa isip ko ay ipadala si Leia sa preschool pansamantala, at kapag bumalik siya, mas kakaunting dahilan para kunin niya ito. Walang taktikang tumawa si Rebecca. Oo, ang mga bagay na ginagawa mo para panatilihin siya. Agad na namula ang mukha ni Marian nang tinawag siya. Noong unang bahagi ng Oktubre, ang pagkawala ng lolo ni Leia ay napakasakit pa rin, na nag-iwan sa kanya ng paulit-ulit na pagkabahala na ang kanyang pinakamamahal na anak ay aalisin sa kanya anumang oras. Hindi pa banggitin na ilang araw na silang nawala ng pakikipag-ugnayan kay Justin, na walang paraan para makakonekta sa kanya, iniwan si Marian na puno ng pagkabalisa araw at gabi. Nang kaladkarin na sana niya si Leia pataas, isang mahabang kalabog ang nanggaling sa labas. 10:79. Lumingon sina Marian at Rebecca patungo sa ingay. Ang nakita nila ay isang maalikabok at magaspang na lalaki na may mga patak ng mga mantsa ng dugo sa kanyang mga kamiseta habang nakangiti siyang nakatayo sa may pintuan. Ito ay walang iba kundi si Justin. Anak, bakit ganyan ang itsura mo? Ang unang bumasag sa katahimikan ay si Rebecca. Ang kanyang kasuklam-suklam, borderline na kasuklam-suklam na hitsura ay tila siya ay lumabas sa basura. Para kay Marian, namutla ang init ng ulo ni Leia kumpara sa kanya. Dugo ba yan sa shirt mo? Ngunit ang sumunod na nangyari ay napalunok siya sa kung ano man ang natitira niyang sasabihin. Ang kanyang buhay ay tila kumislap sa kanyang mga mata habang si Justin ay sumugod sa pasukan at niyakap siya ng bukas na mga braso. Lahat ng kanyang mga pandama ay agad na natakpan ng kanyang masangsang na amoy, ang nakakapanghinayang amoy ng lupang sakahan at bio-waste. Napakapit siya sa pagitan ng mga braso nito kaya naging isa na sila. Sisigaw na sana siya sa pagkasuklam, ngunit ang sumunod ay isang pares ng labi ang kumapit sa kanyang sarili, pinupuno ang kanyang mga butas ng ilong ng hindi nasala na dumi. Ma'am. Sa sobrang kahihiyan ni Marian ay halos mapaiyak siya habang galit na sumampal at nagpupumiglas mula sa pagkakahawak niya. Mua. Pagkatapos ng isang malalim, mapusok na halik, aktibong pinalo ni Justin ang kanyang asawa sa kanyang butt cheek, na tumawa ng malakas. Wifey, bumalik ako. Galit na galit si Marian kaya handa siyang ihakbang ang kanyang mga paa habang siya ay napaungol, oo magandang malaman iyon. Damn, ano ba ang lahat ng ito ay muntik na akong mamatay sa pag-suffocate sa iyo brat. Natarante si Justin, hindi ito sumagi sa kanyang isipan hanggang sa napansin niyang pinipisil ng kanyang asawa ang kanyang ilong sa matinding paghihirap. Si Rebecca ay unti-unting nawawala sa pinangyarihan at sa makatuwid, ang amoy. Ang mga huling araw na ginugol sa Arnhem bilang isang survivalist ay hindi nakatulong sa kanyang amoy sa katawan. Hehe, natutuwa akong makita kayong muli.
Hindi nabigla si Justin sa kanilang pagtanggap habang siya ay nagmamadali patungo sa malabong mata na Leia sa tabi ng sopa. Hi, Chubbs. Nakabalik na ang daddy mo. Nagpout si Leia. Bad uncle. Hindi Chubby ang pangalan ko. Sige, tumigil ka na sa pagsasalita. Maligo ka, magpalit ka ng bagong pares ng damit, ang bango mo. Itapon mo rin yung pares ng damit mo habang ginagawa mo. Utos ni Marian habang pinipilit siyang umakyat. Umakyat si Justin, kahit nalabag sa kanyang kalooban, habang ginagawa pa rin ang palihim na pagbati kina Yuna at Mina sa kusina. Wang Ma. I've missed you. Mina. Thank you for your hard. Gosh, what are you doing? Stop pushing, I'm going. By the way, you wanna join me? Bahala ka. Ang magulong pagbabalik niya ay nagdulot ng pagkalito at puno ng katanungan ng mga babae sa ibaba. Matapos nilang matiyak na si Justin ay pinilit na pumasok sa kanyang silid para maligo, nawala si Eunice sa kanyang pagkalito habang nagtanong, Rebecca, ano sa palagay mo ang nangyari sa young master? Mukhang marami siyang pinagdaanan. Kumunat ang noo ni Rebecca bago siya nag-isip bago umiling. Hindi gusto. Siya ang huling tao na sa tingin ko ay magkakaroon ng magaspang na patch. Ang hula ko ay maaaring may ginawa siyang kakilakilabot na malayo sa bahay, kaya ito ang paraan niya para mapawi ang kanyang pagkakasala. Bahagyang sumangot si Marian sa kanyang damit na nagdulot ng halos agad na pagkasuklam habang siya ay bigong sumugod sa kanyang silid na may malinaw na desisyon na ang kanyang damit ay kailangan ding magpalit. Nakalulungkot na minsang dumaan si Justin sa isang kaganapan sa buhay at kamatayan, ngunit ang kanyang walang katulad na sigasig sa pagbabalik, gayunpaman, ay nahuli ang kanyang buong pamilya na hindi nakabantay. Pagkatapos ng kaguluhan, nagpa siya si Marian na tumanggi sa kanyang unang plano na dalhin si Leia sa preschool ngayon. Nagpa siya siyang alamin ang kakaibang pag-uugali ni Justin. Natural lang na lahat ay nag-aalinlangan na si Justin ay magiging ganito kahirap sa kanyang maikling pakikipagsapalaran upang maghanap ng halamang gamot. Matapos maligo si Justin, nagbihis ng sariwang pares ng damit, bumaba siya, at nagtipon ang pamilya na may 1,000,000 katanungan sa kanilang isipan. Walang intensyon si Justin na itago ang kanyang nakakapangilabot na karanasan sa Australia, kaya't maikli niyang ibinuod ang kanyang kamakailang engkwentro. Kahit na nagkwento si Justin na may mas magaan na tono, ang nakakagigil na mga climax sa pagitan ng mga kaganapan ay nagpasindak kina Rebecca at Marian bukod sa iba pa. Dalawang bihasang misteryosong lalaki, si Justin ay nawalan ng kanyang mga cultivation, nakapasok sa walang tao na lupain, tinambangan ng mga kulay abong mersenaryo, mga putok ng baril. At nang makarating si Justin sa bahagi kung saan walang pag-iimbot na pinangangalagaan ni Jean Selfridge ang kanyang sarili at si Melinda mula sa mga bala, nabigla si Marian ngunit mabilis siyang na-overwhelm ng samot-saring damdamin habang nakapikit. Malinaw na hindi gaanong nabahala si Rebecca sa ideya na may nagsakripisyo ng sarili para sa kaligtasan ng kanyang anak. Hindi ko akalain na ang babaeng Ginsel na iyon ay magiging napakaranggal na tao, kung hindi dahil sa kanya, baka wala ka pa rito ngayon. Sinalungat ni Yuna na lumingon kay Marian, bago ito bumantong hininga. Lagi kong alam na si MS Fritz ay hindi masamang tao, lumalabas na totoo ito. Sumasang-ayon, kapag gumaling na ang bata, dapat tayong magsaayos ng oras para imbitahan siya para kumain. Sabi ni Rebecca ngunit pagkatapos ay nag-alinlangan bago niya tinapik ang balikat ni Marian ng nakangiti. Marian, ano sa tingin mo? Natural na kinilala ni Marian ang kanyang desisyon, ngunit pinatibay ito ng diskarte ni Rebecca. Ang pagtataya ni Jean Selfridge sa kanyang buhay para kay Justin ay isang katotohanan na nag-iwan kay Marian ng napakakaunting mga pagpipilian kung saan siya maaaring pumunta ayon sa kanyang kagustuhan. Bukod pa rito, alam niya mismo kung gaano kadesidido o katigasan ng ulo si Justin, na magiging mas mahirap para sa kanya na magtanim ng sama ng loob kay Jean Selfridge. At the end of the day, nagpapasalamat pa rin siya. Okay lang ako. Tumanggo si Marian. At kasabay nito, ang mungkahi ay natupad. Kahit na walang partikular na nagbabanggit, mula rito ay isang unilateral na desisyon na tanggapin siya bilang bahagi ng pamilya.
Tungkol naman sa patuloy na lumalagong bilog ng kanyang harem ni Justin, iiwasan ni Rebecca ang anumang direktang pagbanggit nito sa pagtatangkang isakir ang marupok na in-law na relasyon na kasalukuyang mayroon siya kay Marian. Malinaw na nasiyahan si Justin sa naging resulta ng desisyon. Habang tumitingin sa paligid, napansin niyang hawak ni Mina si Leia sa kanyang mga braso, naglalaro ng rocket ship. Sa tingin ko hindi tumigil ang lolo ni Leia nitong mga nakaraang araw. Hindi, kahit kay Titing na balita. Sa ganoong kahulugan, ayon sa dati nating kasunduan, ibig sabihin ay makakasama natin si Leia mula rito, sagot ni Marian. Maayos naman si Justin sa kinalabasan. Well, that's still the deal, but I was actually looking forward to meet him in person though. Tingnan mo, palihim ka. Bulong ni Rebecca. Hindi mo ba naisip na baka nahuli talaga siya sa isang bagay? Parang hindi tama na bigla niyang iniwan si Leia dito sa amin. Narinig ni Mina mula sa malayo ang kanyang sinabi, na nag-udyok sa kanya na lumingon kay Justin, na may nag-aalalang tono ay nagtanong siya, Mr. Gibson, magiging maayos ba si Master? Dahil sa lolo ni Leia kaya si Mina ay nakakuha ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Awkward na tumawa si Justin. Paano ko malalaman? Hindi ko nga alam kung nasaan siya. Sisigot pa lang sana si Mina ngunit mabilis na kinagat ang kanyang dila habang nag-aalangan bago siya bahagyang bumaantong hininga at tuluyang tumahimik. Iyon, hindi nakakagulat, gayunpaman, ay nahuli ni Justin at sa isang kahinahinalang tono ay nagtanong siya, Mina, mayroon ka bang itinatago sa amin? Nag-aalalang umiling si Mina. No. No, not at all, nag-aalala lang ako sa matandang master, yun lang. Ganun ba? Pagmamasid ni Justin habang si Ming Huan ay tumalikod sa kanila, ang kanyang isip ay nag-aalab sa mga katanungan ngunit kalaunan ay pinili na panatilihin ang mga ito sa ngayon, pinalakas ng katotohanan na hindi siya masyadong mahilig malaman sa simula pa lang. Gangnam, Seoul, Republika ng Korea. Ang marangyang mansion ng Starmoon Group's Park Family ay ang paghanga ng mga mayayaman sa buong Gangnam area. Bilang isa sa mga nangungunang negosyo ng South Korea, kahit nakabilang sa mga pinakadakilang mogul sa pananalapi ng kontinente ng Asia, ang matandang CEO, si Park Chien ay isang alamat sa kanyang sariling karapatan, na nagkamit ng matataas na taas ng sunod-sunod. Gayunpaman, ang kamatayan ay hindi naghihintay sa sinuman. Ang isang biglaang paghahayag ng kanyang late-stage na cancer sa atay ay nagdulot sa buong pamilya ng Park na nababalot sa aba at dalamhati. Ang mabilis na sumunod, gayunpaman, ay ang sinasadyang pag-uusap ng kanyang kahalili. Sino ang susunod na makakapitan sa $1 na mega conglomerate na ito? Ito ay isang katanungan na lumulutang sa ulo ng marami nitong mga nakaraang araw. Karamihan ay pipili sa mga pangunahing kandidato, ang kanyang pangalawang anak na si Park Ji-ki, ang kanyang anak na babae na si Park Ji-eun, o maging ang ampon ng kanyang pangalawang anak, ang bata at charismatic na si Park Jong-hyun. Ang talagang walang nakitang paparating, ay ang matandang CEO ay pumunta sa Stonegate, Zenica, at muling nakipag-ugnayan sa apo ng kanyang ipinatapong panganay na anak na babae, si Sheila Moon. Ang pagpayag sa isang batang babae na may dayuhang apelyido sa kanyang huling mga teenager na ganap na magmana ng mega conglomerate na ito sa pananalapi ay kalokohan. Ang napakalaking hindi nahuhulaang paggawa ng desisyon na ito ay humantong sa marami na tunay na nagtatanong kung ang edad ay sa wakas ay naabot na sa dating kahangahangang Park Chian, ngunit sa huli ay walang tutol. Mauunawaan dahil sa katotohanan na si Park Chian ay buhay na buhay pa, isang tao na ang isang salita ay maaaring maghagi sa kanila sa kailaliman ng kalaliman. Samantala sa Park Family Estate, sa southeast corner room nito, isang mature ngunit magandang babae na nakasuot ng kumpletong monochrome maid outfit ang marahang nagbukas ng pinto. Ito ay isang maluwag na silid na ipinare sa mabibigat na modernistikong disenyo na hinaluan ng isang marangyang setting. May tempered glass pa itong panel sa gitna ng kwarto para mag-stargazing. Ang magiliw na lingkod, na may magaan na makeup, ay magalang na yumuko kahit na may bahid ng pagkadismaya patungo sa isang malaking king-size na kama sa gitna ng silid, at doon ay ang batang may bahay na natutulog pa rin. Ang bata na nakasuot ng pulang polka dots ay nakapout ng walang anumang pakiramdam ng pagkakasala habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit, malinaw na walang balak na magising.
Tumikim ang babae katulong bago siya nag-anunsyo. Miss Sheila, nakahanda na ang almusal. Mangyaring gumising ka na. Kung maaantala ka pa, mahuhuli ka na sa klase. 1080. Kahit na nagsasalita sa Korean ang mga katulong, naiintindihan ni Sheila ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang ina na nagsasalita ng Korean. Gayunpaman, pagkatapos ng mga taon na hindi nagsasanay, ang kanyang Koreano ay naging kalaw-angin at sira. Upang maituwid ito, kumuha ang kanyang pamilya ng isang pribadong tutor sa pag-asang amyendahan ang kanyang pagbigkas at pag-unawa, habang nagbibigay din ng mga klase sa Ingles. Bilang magiging tagapagmana ng Star Moon Group, ang Ingles ay isang pangangailangan upang matuto. Bata pa siya na ang ibig sabihin ay may oras pa para magayos siya. Hindi lang iyon ang lahat. Sa mga intensyon na pabilisin ang kanyang paghalili, ang lupon ng mga direktor ay masusing nagayos ng mga senior associate ng bawat pangunahing departamento upang magbigay ng mga detalyadong lektura at pribadong tutor upang subaybayan ang kanyang takdang aralin. Ang biglaang pagbabago ng pamumuhay mula sa dati niyang pamumuhay ay nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap. Yunjung, pagod na ako, pahinga muna ako ng konti. Nagmamakaawa si Sheila habang natutulog. Mainit na tumawa si Yunjung habang nagpapayo, "Young miss, sabi ni Ms. Vivian na hindi pa niya nakumpleto ang lecture kahapon. Kung ipagpaliban mo pa, tatawagan niya ang CEO. Miss, I'm sure you're aware na ang pagbabalik mo ay nakatulong sa pag-recover ng CEO, nagawa pa niyang gumawa ng ilang hakbang sa sarili niya kahapon." Sinabi ng doktor na ang kanyang kalusugan ay lubos na nakadepende sa kanyang mga emosyon. Kung malalaman niya ang tungkol sa iyong pagpapaliban, kung paano ka matumal sa trabaho sa paaralan, at humiga sa iyong kama buong araw, sigurado akong madidismaya siya ng husto. Hindi mo naman gugustuhing maulit siya, di ba? Si Sheila, napuno ng guilt, at ubiling kinaladkad ang sarili palabas ng kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Okay, sige. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit kanila tinatawag na killer na may ngiti. Kung guilty trip mo ako sa puwet ko, baka kaladkarin mo na lang ako palabas ng kama. Pinipigilan ni Yunjung ang kanyang natatanging ngiti habang sinasabi, "Nako, young miss, I'm but a servant, I would never dare. Pero kailangan mo pa ring bumangon. Hindi mo gustong paghintayin si Ms. Vivian. Alam mo ang init ng ulo niya." Nagmamaktol si Sheila sa pagbanggit ng pangalan. Speaking of which, noong una siyang bumalik sa Korea, dinala agad siya para makipagkita sa kanyang lolo na kinaiinisan pa niya. Kahit papaano, pamilya pa rin sila. Karamihan sa kanyang pagkamuhi ay unti-unting lumago sa isang pakiramdam ng pagiging kabilang sa loob ng pamilya. Sa sinasadyang pag-iisip, walang sino man ang papayag na ang kanilang sariling anak na babae ay lumaban sa sambahayan, at tumakas sa isang dayuhang lalaki na labag sa kanilang kalooban. Sa kabila ng isang maimpluwensyang Asian entrepreneur tulad ni Park Chian, na ang sentro ng iskandalo ay nakapalibot sa kanyang paboritong anak na babae. Sa pag-iisip na ito ng mabuti sa kanyang ulo, ang isang magandang pagtingin sa kanyang mahinang lolo ay nag-iwan sa kanya ng bahagyang awa para sa isang matandang lalaki na gustong gugulin ang kanyang natitirang mga araw ng disente. Ito ang naging dahilan ng pag-empleyo ni Park Chian ng isang batang double master's degree holder ng Education and Finance, matatas sa Zen Icon, English, at Korean. Ang batang mentor na iyon ay si Vivian. Kasama ang kanyang mabagsik at matigas na personalidad, lalo nitong nakumbinsi si CEO Park na siya ang perpektong opsyon para suportahan ang pag-aaral ni Sheila. Hindi pa banggitin ang katotohanan na siya ay isang mamamayang Zenica, ipinanganak at lumaki, na nangangahulugan na ang kanyang pagpapalaki ay hindi magiging hadlang sa pagitan ng kanyang relasyon sa kanyang estudyante. Sa una, medyo komportable si Sheila sa presensya ni Vivian sa kanyang buhay. Ngunit sa pagsisimula ng kanyang mga lektura, mabilis na napagtanto ni Sheila ang nakakasukang schedule ng pag-aaral ng Ingles, Korean, at pamamahala ng sabay-sabay, sa kabila ng mahigpit na paraan ng pagtuturo ni Vivian. Ang kanyang pangalan ay nag-iwan ng mapait na lasa sa bahay ni Sheila.
Higit pa rito, nilinaw ng CEO na si Park Ji-yeon kay Vivian na maaari siyang magkaroon ng kahit ano kapag hiniling, na naging dahilan upang magkaroon ng buong pamilya ng isang tiyak na antas ng paggalang kay Vivian. Sa intensyon na huwag bigyan ang matanda, walang siglang kinaladkad ni Sheila ang sarili mula sa kama at nagsuot ng pink na round neck na damit na inihanda ni Yoonjung. Pagkatapos ng mabilisang paghuhugas sa umaga, huminga siya ng malalim bago niya sinundan si Yoonjung habang pababa sila ng bahay. Bilang pangunahing sambahayan ng pamilya Park, ang mga nakababatang anak ni CEO Park Ji-yeon ay lahat ay may kani-kanyang tirahan, na iniwan ng bahay para sa kanyang sarili, hanggang sa bumalik si Sheila. Samantala, sa ibaba mismo ay isang babaeng nakasuot ng itim na blazer na may pares ng puting leggings at nakapusod, humihigop ng kanyang kape habang tumitingin sa mga pahayagan sa umaga. Habang lumalakas ang mga yabag mula sa itaas, matikas niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang katanji tanging tampok sa mukha ay buo ang pagpapakita habang siya ay pumutok ng isang ngiti, mainit ngunit halos hindi nakikita. Sheila, dahil nasobrahan ka sa tulog ngayon, kailangan nating pahabain ang ating mga aralin ngayong gabi. Vivian proclaimed in formal Korean. Gustong tumugon ni Sheila sa kanyang unang wika ngunit agad niyang napansin ang mahigpit na sulyap ni Vivian habang siya ay lumunok, bago sumagot sa Korean, "Ms. Vivian, pwede bang magdahan-dahan ka? Araw-araw akong napapapagod." "Hindi ka pagod, tumatanda ka," malamig na sagot ni Vivian habang isinara ang dyaryo. "Bilasan mo ang iyong almusal. Kailangan nating kumpletuhin ang aralin sa Ingles kahapon at magpatuloy sa iyong takdang aralin ngayon." Si Sheila sabay subo ng isang malaking subo ng sopas at halos iluwa ito sa kanyang sinabi. "Tigilan mo yan. Gumamit ka ng napkin." Sinaman ng tingin ni Vivian si Sheila. "Bakit mo hinayaang lumabas ang iyong pagkain sa iyong mga labi? Dapat mong malaman na mula rito ay magkakaroon ka ng hindi mabilang na mga kaganapan kung saan ang iyong etiketa ang magpapasya kung igagalang ka ng mga tao." Tahimik na pinagmamasdan ni Yoonjung si Sheila na galit na tumingin sa paligid para sa kanyang napkin, bago siya nagpahiwatig sa isang kalapit na katulong na iabot ang isa. Pinunasan ni Sheila ang kanyang mga labi bago siya malungkot na lumingon kay Vivian na may puppy eyes. "Miss, pareho tayong ipinanganak at lumaki sa Zenica. Hindi mo naman talaga kailangang maging ganito kahigpit sa akin sa lahat ng oras. Kung pananatilihin mong malungkot ang mukha mo, kulubat ang mukha mo." Vivian kept her cool. "I wasn't acting stern. Ang ginawa ko lang ay siguraduhing matutunan mo ang tamang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. If I will go easy on you, there might come a time where the entire Park family's reputation could go south because of how you act. The CEO and my mentors has placed high hopes on me. I will not allow myself to disappoint them. As for that, my youth need to take care of things." Napabuntong hininga si Sheila. Ang hitsura ng isang anghel ay kumikilos na parang demonyo. "Sheila Moon," nagsalita si Vivian. "Naririnig kita. At saka, mangyaring sa huling pagkakataon ay huwag kang gumamit ng Zen icon sa paligid ko. Kailangan nating ayusin ang iyong Korean sa lalong madaling panahon." "Okay, sige." Matapang na sagot ni Sheila at nagpatuloy sa pagkain ng kanyang almusal bago pumasok ang kanyang curiosity at bumulong siya, "Ms. Vivian, gaano ka nakatagal na natili sa Amerika?" Mga 1 taon," casual na sagot ni Vivian. 1 taon. "Wow! Talagang kamangha-mangha ka, nag-aaral ng Ingles at nakakuha pa ng double master's honor sa loob lang ng 1 taon." Puno ng paghanga si Sheila, lalo na sa katotohanang gumugol siya ng malaking bahagi ng kanyang oras at lakas para lang matanggap sa isang magandang pambansang unibersidad. Umiling si Vivian. "Noong nasa bansa pa ako, kumukuha na ako ng mga research course, and through that got appointed for a foreign exchange program. At saka, nag-English ako at nag-minor sa Korea na naging dahilan ng mabilis kong pag-unlad. Not to mention the fact na medyo monotonous ang buhay ko sa US, kaya naman ginugol ko ang halos lahat ng araw ko sa pag-aaral lang. Iyan ay kahanga-hanga pa rin kung tatanungin mo ako, at sigurado akong papayag si Lolo," nakangiting sagot ni Sheila.
Nilaibat ni Vivian ang mga mata sa kanya. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa lahat ng matamis na usapan. Mapait na sumimangot si Sheila nang tinawag siya. Ms. Vivian? Sa totoo lang, dagdag ni Sheila na may seryosong tingin. Lagi kong iniisip kung bakit ka pumayag na maging tutor. I mean, look at you. You're so pretty. I'm sure that there are very eligible bachelors out there who will set you for life. Why would you waste your precious youth on being private tutor for a kid like me when I'm sure may mga lalaking nakapila sa Zenica para masilip ka? Napangiti si Vivian. Chilamon, pwede ka nang tumigil sa mga pandaraya. Alam ko kung ano ang balak mo. Sa totoo lang, trabaho ko ang pag-aaral sa iyo at isang proyektong ipinagkatiwala sa akin ng mga propesor ko. Kapag tapos na ako dito, kailangan kong bumalik sa US para kumuha ng D. Kaya mas mabuting huwag mong guluhin ito. Isang D. Pero bakit? Ms. Vivian, huwag mong gawin iyon sa iyong sarili. Nabalitaan kong maraming babaeng may hawak ng D. Ang nananatiling walang asawa sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Nakakaawa kung ang maganda mong mukha ay nasasayang sa mga mahahalagang taon na ginugol sa pag-aaral na dapat ay nagtatrabaho ka sa pagbuo ng sarili mong pamilya. Sige. Marahang sinundot ni Vivian ang kanyang noo. You little rascal, ano ba ang nasa isip mo na yan? Bakit ako maghahangad ng lalaki? Mas gusto kong makakuha ng D. Kaysa magpakasal. Tigilan mo na ako sa pagsuntok sa noo ko, hindi ako bata. Nagpout si Sheila. Sa mata naming mga tagapagturo, bawat isa sa aming mga mag-aaral ay mga bata pa, tiyak na sagot ni Vivian. Mapaglarong inilabas ni Sheila ang kanyang dila, bago niya maiwasang magsabi ng pamilyar na tanong. Speaking of which, hindi mo ba talaga pinag-iisipan na magpakasal balang araw kahit boyfriend? Talaga? Hindi ako naghahanap ng lalaki, o mahilig ba akong magpakasal? Bulalas ni Vivian. 1081. Sa kanyang mahigpit na tugon, nalaman kaagad ni Sheila na hindi siya nagbibiro. Pero bakit? Ang namumulaklak na mga mata ni Sheila ay napuno ng matinding kuryosidad. Hindi kaya nasaktan ka sa isang nakaraang relasyon. Isang masakit na breakup. Agad namang nag-react si Vivian na may pagbabago sa ekspresyon. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, bago siya huminga ng malalim, puno ng komplikado ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay inalis niya ito. Shilamon, masyado ka pang bata para maintindihan ito. Kumain ka na, wala na akong ganang magsalita. Si Sheila, sa kabilang banda, ay hindi gustong bumitaw habang patuloy pa rin siya. Ano ba ang dapat ikahiya? Walang ibang nakakaintindi ng Zen Icon kundi tayo lang. Come on Ms. Vivian, masakit ang pag-ibig, pero dapat bulag ang lalaking iyon para sumuko sa babaeng tulad mo. This time around you find a better man and put that rascal to his place. Napansin ni Vivian ang bulag na galit ng kanyang estudyante habang siya ay awkward na tumawa. Paano ka nakakasigurado na ako ang biktima? Are you not? So you dumped him. That's not sound right. Bakit masama ang pakiramdam mo noon? Kumurap si Sheila na may malabong mga mata. Bahagyang napabuntong hininga si Vivian. May mga bagay na kahit na pinatawad ka ng ibang tao, hindi mo mapapatawad ang iyong sarili. Mabilis na sumagot si Sheila. Kaya't may ginawa kang masama, at ngayon ay hindi mo kayang saktan ang ibang tao. Nagulat si Vivian sa tanong nito, walang kaluluwang nakatitig sa dalaga. Hinaplos ni Sheila ang sandok. Tumalsik ang sopa sa buong serving bowl, habang winawagayway niya ang kanyang kamay bilang hindi pagkakasundo. Ha! Paano kung nagkamali ka? Ang mga tao ay nagkakamali sa lahat ng oras. Kung papaso mo ang iyong dila sa unang kutsara ng sabaw, hindi mo iiwas ang sabaw sa natitirang bahagi ng iyong buhay, hindi ba? Bakit mo pinahirapan ang iyong sarili sa mga maliliit na pag-urong? Naabutan niya si Vivian na nakatingin sa kawalan. She then took this moment to speak. Well miss, I'm sure this is something about me hindi ka sinabihan ng tungkol sa akin.
Noong junior high ako, isa akong rebeldeng magulo na bata. Na-expel ako sa school, at ginugol ko ang halos lahat ng mga araw ko sa pakikipag-away, pumunta sa mga ilegal na rally sa kalsada, o mandurukot sa bus. Si Vivian ay ganap na natigilan habang nakatitig kay Sheila ng lubos na hindi makapaniwala. Anyways, kalaunan ay naabutan ako ng batas at sa wakas ay naaresto ako. Habang ako ay nakakulong, sinabi sa akin ni Big Sis, isang pulis, na ang aking nakaraan ay maaaring mapatawad basta't ako ay nagsusumikap na ayusin ang aking mga pagkakamali. Hindi ako kumpiyansa kung ang alinman sa mga iyon ay totoo, hanggang sa nakilala ko ang aking kinakalawang na uncle. Ang iyong uncle. Natarante si Vivian. Patuloy ni Sheila kahit na ano. Anyways, there's this person back in Zenica that's really important to me. He might be sneaky and always up to no good, but he was always the best to me. He never held it against me when I stole his wallet and phone, and even beat the bad guys that came after me. Mula noon alam ko na ang mga pagkakamaling nagawa ko sa nakaraan ay nananatili sa nakaraan. Hanggat nagsisikap akong baguhin ang aking mga paraan at mabawi ang tiwala ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin, magiging maayos ang lahat. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa mga bagay na nagawa mo sa nakaraan. Matagal na nawala ng salita si Vivian bago siya tuluyang ngumiti. Mayroon kang isang mahusay na mindset, ngunit hindi ako maalalahanin at maasahin sa mabuti tulad mo. Gayunpaman, susubukan ko. Ms. Vivian, speaking of which, sigurado akong in love ka pa rin sa lalaki. Inilapit ni Sheila ang sarili. Kung hindi, hindi ka sana mag-react gaya ng ginawa mo noong pinag-uusapan natin. Ibinaba ni Vivian ang ulo habang mahinang tumawa. Tinatago mo na naman. Inilabas ni Sheila ang kanyang pagkadismaya, sige, kakainin ko lang ang aking pagkain. Sa panunood ni Sheila na hinahagis ang pagkain sa mesa, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Vivian sa kabila ng 1,000 pag-iisip sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, isang binata at mukhang mabait na lalaki, na nakabuntot ng 2 lalaking nakasuot ng maayos na suit ang dumating sa pintuan. Morning, Chairman. Mabilis na yumuko si Yoonjung at ang iba pang mga katulong sa kanyang pagpasok. Si Park Jong-hyun iyon. Tumayo si Vivian at tumango. Kahit na kailangan niyang ipakita ang kanyang paggalang sa kanya. Medyo awkward si Sheila sa kanyang presensya, ngunit gayunpaman ay pinilit pa rin niyang kausapin ang kanyang nakatatandang pinsan. Nakangiting sabi ni Park Jong-hyun. Pinsan, nag-almusal ka pa I see, you gotta be quick or else pinaghintay mo na naman si Ms. Vivian. Oo, umuunlad. Si Sheila sa sandaling ito ay mukhang mas seryoso kaysa dati. Kailangan mo bang magtrabaho ngayon? O umiikot lang para tingnan si Lolo? Napangiti si Park Jong-hyun. Akala ko pupuntahan ko siya para bisitahin siya, pero mukhang mas energized siya ngayong nandito ka na. Tumango si Sheila. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Si Park Jong-hyun, gayunpaman, ay nagtagal habang siya ay magalang na lumingon kay Vivian. Ms. Vivian, hindi ako masyadong sigurado kung sanay ka sa Korean cuisine, pero kung mas gusto mo ang Zenaiken food sa halip ay makakakuha ako ng maghahanda kaagad. Masyado kang mabait. Ayos lang ako sa kahit ano, kakainin ko ang anumang kinakain ni Sheila, magalang na sagot ni Vivian. Nakikita ko. Nag-alinlangan si Park Jong-hyun, bago siya mabilis na idinagdag, mayroon pa akong iba para sa iyo Ms. Vivian, magkakaroon kami ng conference banquet kasama ang aming mga American partners ngayong gabi, maraming kilalang akademiko ang iimbitahan din. Gusto kitang imbitahan na maging partner ko. Mr. Park, putol ni Vivian sa kanya. Nagpapasalamat ako sa imbitasyon, ngunit hindi ako gaanong tao. Oh. Ang mga mata ni Park Jong-hyun ay napuno ng bahagyang pagkalungkot habang nakatingin sa babaeng kanyang hinahangaan. Well, di ba sayang? I think I should go upstairs now. Paakyat na sana si Park Jong-hyun bago siya tumigil bigla, at tumalikod.
Pinsan, sinasabi sa akin ni Lolo na opisyal na ililipat sa pangalan mo ang hawak ng Star Moon Group share sa malapit na hinaharap. Ang Moon Ivory na iniabot sa iyo ni tita ay dapat ingatang mabuti. Pagdating ng panahon, ang Moon Ivory at ang Star Constellation kasama si Lolo ay kailangang muling magsama-sama sa isa't isa. Yung Moon Ivory. You mean yung Platinum Moon Ivory Pendant. Si Sheila habang nakikinig ay nagulat sa pagbanggit nito. Exactly. May problema ba dito? Frustrated na kinagat ni Sheila ang kanyang labi. Kita mo, pinsan, ipinasa ko ito sa iba. Natarante si Park Jong-hyun bago siya ngumiti ng kalahating puso. Kanino mo binigay? Medyo awkward si Sheila bago siya nagkamot ng ulo. Binigay ko kay. Maghintay. Pinutol siya ni Park Jong-hyun bago siya nagparamdam sa lahat na umalis. Sa isang mahigpit na tingin, tinanong niya, itago mo, seryosong bagay ito. Huwag mong ipaalam kahit kanino. Kinakabahan si Sheila habang naglalakad palapit sa kanya inilapit ang sarili sa tenga nito. Noon, para mag-alay ng pasasalamat kay Kuya Gibson, ibinigay ko ito sa kanya. Justin. Oo. Tumango si Sheila. Bahagyang natigilan si Park Jong-hyun ngunit mabilis itong naprotektahan ng isang ngiti. I see. Never mind, I'll talk to Lolo about it. Nonetheless, the Moon Ivory is our family treasure, and we will eventually have to take back. Pero gagawin natin ito ng maayos at may paggalang. Si Sheila ay nagkakaisang sumang-ayon, ngunit umaasa na maaari nilang anyayahan si Justin mula sa Stonegate. Ang pagiging malayo sa kanya sa lahat ng ito ay nag-iwan sa kanyang pananabik na makita siya muli. Hindi pa siya nakauwi nang tumawag siya. Sa isang housing estate sa western suburbs ng Stonegate. Si Marian ay nakaupong mag-isa sa kanyang kwarto, dahan-daang ibinaba ang kanyang telepono pagkatapos ng pakikipag-usap kay Melinda. Sa pagbabalik ni Melinda sa Stonegate, sinadya niyang muling binanggit ang kanyang mga karanasan at ang lokal na kalagayan sa Australia tulad ng kanilang pinlano noon. Kung ang mga bagay ay tulad ng dati, karamihan sa kanilang pag-uusap ay binubuo ng kung paano nabigo ang plano ni Jean Selfridge. Ngunit mula sa kanyang mga kasunod na paghahayag, tila ito ay talagang nangyari tulad ng ipinaliwanag ni Justin. Iniwan nito si Maria na nasisiraan ng bait at namangha. Habang isinasalaysay ni Melinda ang kanyang mapait na karanasan habang nasa daan, binanggit niya ang proseso kung saan nagdulot ng pagbabago sa opinyon patungo kay Jean Selfridge. Sa puntong ito, sigurado si Marian na, sa puso ni Melinda, sinimulan niyang tretuhin siya bilang isa sa kanila. Kung tungkol sa kung ano ang nabanggit sa salaysay ni Justin ay isang maliit na katotohanan lamang, dahil walang alinlangang maraming nagawa si Jean Selfridge na magbibigay sa kanya ng lubos na paghanga. Nawala ni Justin ang kanyang mga paglilinang. Maaaring may sapat na panloob na chi si Melinda upang mapanatili ang kanyang sarili lamang. Ngunit si Jean Selfridge kasama ang kanyang mahinang katawan at matinding tiyaga ay sinamahan sila palabas ng walang sino mang lupain ng hindi nagpapabagal sa grupo. Itinaya niya ang sarili niyang buhay para sa buhay nina Justin at Melinda. Si Marian ay nawawala sa kanyang emosyon. She felt wronged but there's not much to feel wronged about. Higit sa lahat, nakonsensya siya ngunit mas nababalot ng sama ng loob at pait. Kung naroon lang sana siya sa sandaling iyon ng kanyang asawa sa halip na si Jean Selfridge. Ang mga bagay ay tiyak na pumunta sa kanya sa halip. Habang siya ay nasa malalim na pagmumuni-muni ng bagay, isang malakas na sunod-sunod na katok ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Si Yu na iyon. Young miss, bumaba ka dali, may kailangan tayong pag-usapan. 1082. Narinig ni Marian ang kanyang mga tawag at aktibong pinatuyo ang mga luha sa bingit ng pag-uumapo sa gilid ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay mabilis siyang sumagot, paparito ako. Binilisan niya ang sarili at dali-daling lumabas ng kwarto niya at diretsyong bumaba ng hagdan. Sa sala nakaupo sina Rebecca at Justin sa isang mahigpit na talakayan. Mabilis na napansin ni Rebecca si Marian na papalapit sa kanila mula sa malayo habang tinawag niya, Marian, halika nga dito, tinawagan tayo ng pinsan ni Sheila mula sa Korea. Pinsan ni Sheila.
Park Jong-hyun. Isang suntok ng adrenaline ang dumaan sa kanya. Okay lang ba si Sheila? She's fine. Could not be better. 2 araw lang siyang tumawag pabalik, di ba? Sinasabi sa amin kung gaano siya kahirap sa pag-aaral. Tumawa si Rebecca. Ito ay tungkol sa isang mahalagang accessory na iniwan niya sa Stonegate kasama si Justin. Ngayon ay personal kaming iniimbitahan ng kanyang pinsan na pumunta sa Korea. Binuksan ni Justin ang kanyang palad para ipakita ang Moon Ivory pendant na nakuha niya sa itaas ilang sandali lang ang nakalipas. Ito yung kausap ni Jonghyun. Apparently it was an heirloom to the Star Moon Group. She handed it to me without any clue of what it is. Sa pagkakataong ito, inaalok niya tayo na bumisita bilang pagpapahalaga sa pag-aalaga kay Sheila habang nananatili sa loob ng ilang araw at ipasa ito habang nandoon tayo. Ang pendant ay halos hindi banyaga kay Marian habang siya ay nagtanong, ibabalik ba natin ito kaagad? Apurahan ba ito? Kaya nagmamadali kang pinaalis, si Rebecca ay sumagot. Sabi ng pinsan ni Sheila, sa ika-11 Nobyembre, magkakaroon ng mahalagang kaganapan ang Park Clan. Kailangan nating ipasa ang pendant noon. Anuman, sa palagay ko ay hindi magandang plano para sa ating lahat na naruroon. Mas maganda kung dalawa kayong dumalaw sa kanya bilang mag-asawa. At saka, malapit na matapos ang taon ngayon, kaya dapat magpahinga kayong dalawa para mag-rewind at mag-relax kahit minsan. Not to mention pareho kayong na-miss out sa honeymoon nyo, di ba? Ibinaling ni Marian ang kanyang tingin kay Justin para lamang mapansin ang kanyang ekspresyon na puno ng pag-asa. Agad na namula ang mukha ni Marian na parang kamatis, alam niya kaagad kung anong masamang iniisip ang nasa isip ni Justin. Gayunpaman, kung ito ay upang makilala si Sheila, o upang bisitahin ang Korea, ang pag-iisip ng alinman ay nabighani sa kanya. Matapos ang lahat ng Korean dramas na pinapanood niya, sa wakas ay inalok na siya ng pagkakataong bumisita para sa isang leisure trip. Higit pa rito, dahil sa incident ng Jinsel Fritz, halos hindi comfortable si Marian na pabayaan si Justin ng mag-isa sa mahabang panahon. Sinong nakakaalam kung magbabalik siya ng ibang manliligaw? Aalis na tayo sa pagtatapos ng buwan. Sapat na ang oras para gawin ko ang nararapat na pag-aayos, at pati na rin i-finalize ang paghahanda sa preschool ni Leia dahil may 1 buwan pa tayo hanggang doon. Si Justin ay natural na hindi gustong sumalungat. Pagkatapos ng lahat, may plano siyang maghintay ng 1 o 2 araw hanggang sa ganap na gumaling si Jinsel Fritz, at imbestigahan mismo ang kaldero na mayroon sila bago niya masimulan ang kanyang proyekto, sa pagpino ng tableta. Kahit natiyak na ang kanyang mga paglilinang ay tumaas na, hindi pa rin ito sapat. Ang pag-aaral ni Park Chian sa mansyon ng pamilya Park, Seoul, Korea. Ang liwanag ng araw ay tumagos sa salamin na bintana, na nagpapakita ng marangal na panloob na disenyo sa lahat ng kaluwalhatian nito. Nakatira si Park Chian sa isang malaki at komportableng sopa, nakasuot ng makapal na fur-colored sleeping gown. Kulay pilak na kulay abo ang kanyang buhok habang walang emosyong nakatingin sa paligid. Sa likod ng matanda ay may 2 pang tao. Ang isa ay nakasuot ng dapper suit na ipinare sa golden framed glasses na may magaan na ngiti sa kanyang hugis parisukat na mukha. Ang isa naman ay isang binata na may matalas, nakakatuwang tampok ng mukha. Maganda ang pangangatawan niya, at nakasuot ng masikip na puting t-shirt, sadyang pinalalaki ang kanyang matipunong pangangatawan. Sa kanyang mga kamay ay may 3 bowl ang bakal, bawat isa ay kasing laki ng isang itlog. Ang nakakasira ng loob ay walang sigla o espiritu ang binata. Siya ay ganap na wala ng anumang emosyon. Sa tapat ng study desk ni Park Chian ay 2 lalaki at 1 babae. Ang babae ay nasa edad 40, medyo off-gradient ang kanyang facial features bilang resulta ng sobrang plastic surgery. Sa harap ng kanyang makapal na dibdib ay 1 kwintas na perlas. Ang kanyang mga mata ay kinumplito ng makapal na maskara, halos hindi na itago ang kanyang pambabae na pang-akit. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay matapang at matatag, sa mas maikling bahagi sa mga tuntunin ng taas.
Nakasuot siya ng suit na nakataas ang ulo. At ang natitirang kabataan ay walang iba kundi ang nakatatandang pinsan ni Sheila, si Park Jong-hyun. Tay, mas maganda ang hitsura mo ngayon, ang doktor na Amerikano ay tiyak na tumutugma sa kanyang pangalan. Binasag ng medyo may edad na babae ang katahimikan. Humagalpak ng tawa si Park Chian. Lahat ito ay salamat sa matamis na batang iyon na si Sheila. Siya ay isang daradong imahe ng kanyang ina. Sa sandaling nakita ko siya akala ko nananaginip ako. Well gosh, I wonder kung sino ang paboritong anak ni Dad all these years. Naiinis na sabi ng babae. Kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito, si Big Sis pa rin ang unang lugar. Sinaman siya ng tingin ni Park Chian. JN, ginugol ng kapatid mo ang halos buong buhay niya sa pagbabantay sa inyong dalawa. At sa lahat ng pagmamahal na ibinahagi niya sa inyong dalawa, naramdaman kong obligado akong bigyan siya ng kapalit. Nakangiting sagot ni Park Jae-an. I get it Dad, nagbibiro lang ako. She's a shy child though, that Sheila. Namula siya sa pagtawag lang sa akin ng auntie. Ganun ba, kung ganoon ay maa-appreciate ko kung aalagaan mo siya. Tumango si Park Chian. Sige, huwag na tayong magpatalo. I gathered you here today because I have some announcements to make. Itinuon ng pansin ng tatlo ang nakatakda niyang ipahayag. Lumingon si Park Chian kay Park Jong-hyun, saka siya nagtanong. Jong-hyun, tungkol sa imbitasyon ko para sa pamilya Lin sa Stonegate, nalaman ba nila? Isipin mong tapos na, lolo. Paninigurado ni Park Jong-hyun. Magandang trabaho. Alam kong makakapagpahinga ako ng maayos sa tuwing ikaw ang namumuno. Sa paglipas ng panahon mo sa posisyon ng chairman, naging malinaw sa akin ang iyong pagganap. Nakapagdesisyon na ako, pagkatapos ng ika-11 Nobyembre, naniniwala akong oras na para bigyan ka ng mas malaking yugto para gumanap. Ipinahayag ni Park Chian. Si Park Jong-hyun ay kumikinang sa pananabik habang walang pag-aalinlangang nakatitig kay Park Chian ng may matinding pananabik. Napangiti si Park Chian. Napagpasyahan ko na aalis ka papuntang German 1 buwan mula ngayon, at opisyal na kumilos bilang regional CEO ng Starmoon Group sa Europe. Sa sandaling ginawa ang kanyang anunsyo, agad na napawi ang ngiti ni Park Jong-hyun. Napalitan ito ng pagkalito bago siya nakabawi. Ang kanyang mga kamao, gayunpaman, ay dalawang senyales ng kanyang kawalang kasiyahan na hindi niya nagawang itago. Nakasmirk si Park Jae-an sa gilid sa announcement. Alam na alam ng bawat tagaloob na ang Europa ay nag-aalok ng maraming lugar para sa pag-unlad at pagpapalawak. Ngunit dahil sa kanilang punong tanggapan, ito ay maihahambing sa pagiging isang ipinagbabawal na hari. Ang ibig sabihin din noon, ay tuluyan na siyang itatapon sa panlabas na bilog na rehiyon ng Europa. Ang desisyon ni Park Chian ay maaaring mukhang isang gantimpala para kay Park Jong-hyun, ngunit ito ay malinaw na ito ay walang iba kundi isang patoto kung saan siya nakatayo sa loob ng angkan. Nakikita ko. Salamat, Lolo. Napayuko si Park Jong-hyun. Walang pakialam ang matanda sa reaksyon ni Park Jong-hyun habang walang pag-aalinlangang lumipat sa katanghaliang lalaki. Horace, matagal ka nang nasa posisyon ng vice chairman hindi ba? Ang iniisip ko ay kapag si Jong-hyun ay umayos na sa kanyang bagong posisyon, ikaw ang papalit sa kanya bilang chairman. I need you to be a mentor towards Sheila once. Bilang manugang ni Park Chian, mas masaya siya sa posisyon. Masaya siyang nakatanggap ng anumang anyo ng pagkilala. Si Horace Brown ay labis na nalulula sa mga emosyon kaya napayuko siya. Hindi ko gagawing masama ang iyong mabuting kalooban, Ama. Nakababahala si Park Jae-an habang ang kanyang asawa ay lumuhad sa kanyang mga kamay at nakaluhod, ngunit mabilis na kinuha ng kanyang sariling inaasahan. Jae-an. Lumingon si Park Chian sa kanyang bunsong anak na babae. Magpapatuloy ka sa pagsisilbi sa iyong post bilang CFO. Hindi lang iyon. Mula rito, kailangan kong tulungan mo si Horace bilang vice chairman upang ibahagi ang kanyang pasanin. Magalang na tumango si Park Jae-an. Nang matapos siya, itinaas ni Park Chian ang kanyang kamay. Jong-hyun at Horace, pwede na kayong umalis pareho.
Jaeon, you shall stay? I have some things to talk to you. Si Park Jong-hyun at Horace ay hindi maglalakas loob na tumigil sa anumang oras habang sila ay mabilis na lumabas sa silid ni Park Ji-yeon, naiwan si Park Ji-yeon na nakatitig sa kanyang ama ng may mataas na pag-asa. Itay, alam kong matalino ka para makita ang mga pukana ng maliit na brat. Tamang ideya na ipadala siya sa Europa. Kumpiyansa na sabi ni Park Ji-yeon. Napabuntong hininga si Park Ji-yeon. Si Jong-hyun ay isang napakatalino na bata. Mula nang tanggapin ng iyong kapatid si Jong-hyun bilang kanyang anak, palagi siyang nakatalaga sa aming regional management sa US, kaya naramdaman kung kailangan ko siyang gantimpalaan sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng posisyon sa European Regional CEO. Si Park Ji-yeon ay puno ng selos ngunit hindi siya sumasalungat. Pinapatuloy kita, higit sa lahat dahil may gusto akong ipakita sa iyo, sabi ni Park Ji-yeon habang itinuro ang sobre ng dokumento sa kanyang mesa. Maingat na inabot ni Park Ji-yeon ang sobra, na palunok habang binubuksan ito. Sa sandaling ang mga nakaprint na dokumento ay tumambad sa kung saan nakikita ng kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay nagulat na namutla habang siya ay nag-hyperventilate, bago tuluyang bumagsak sa lupa. 1083. Papakasalanan ko po. Pasensya na po, patawarin niyo po ako. Kumunat ang noo ni Park Ji-yeon. Bumangon ka. Nasa iyong mga 40 at gayon pa man ay walang ingat. Kung mayroon kang kumpiyansa na gawin ito, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Napa-cross-leg si Park Ji-yeon habang pasuray-suray na umaagos ang mga luha niya. Minapula mo ang tiwala ko sa appointment mo bilang CFO, nilustay ang bilyon-bilyong pondo ng kumpanya, at ibinuhos ang lahat ng ito sa pagsusugal, plastic surgery, at grupo ng mga walang kwentang bootlickers. Naging walang hiya ka pa para suhulan ang lahat ng mga parangal at akademikong tagumpay na mayroon si Yeon-hee. Lahat ng mga bagay na ito na ginawa mo sa likod ko, pinili kong hindi ka harapin. Ngunit sa halip, kinuha ko si Lawyer Kim na ilista ito sa bawat kaso, record sa pamamagitan ng record. Yung hawak mo ay photocopy lang. Ang tunay na ebidensya ay sinigurado sa ilalim ng sikretong pangkat ni Lawyer Kim. Umiyak at humagulgol si Park Ji-yeon. Dad! I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat, please forgive me last time. I would never do such treacherous things ever again. But Yeon-hee is also your apo. Why can't you spare some love for her, the way you do to Sheila? Tama na. Umungol si Park Ji-yeon, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit habang siya ay nagngangalit. Ang bawat isa sa aking mga inapo ay hindi bibigyan ng anumang mga shortcut sa buhay. Ano man ang gusto nila ay dapat nilang makuha ang bawat huling bahagi nito. Pinahahalagahan ko si Sheila, hindi bababa sa kanyang pagsunod at paggalang, kundi pati na rin sa pagbabayad ng utang na utang ko sa kanya. Dahil desisyon ni Yeon-hee na ituloy ang larangan ng entertainment, dapat niyang gawin ang kanyang paraan hanggang sa award stage. Ang iyong irresponsibleng mga aksyon ay magdadala sa pangalan ng aming pamilya sa pagkasira. Nawalan ng salita si Park Ji-yeon habang nagmamakaawa at nagsusumamo. Pagkaraan ng ilang sandali, hiniling ni Park Ji-yeon ang kanyang pananahimik, bago siya nagpahayag, magtiwala ka, gayunpaman, kung aayusin mo ang iyong mga lakad at iingatan ang iyong landas, gagantimpalaan ka ng nararapat sa iyo. Tutal ikaw ay aking laman at dugo, at hindi kita pagmalupitan. Nililinaw ko ba ang aking sarili? Mabilis na nag-react si Park Ji-yeon habang nakangiting sumagot. Naiintindihan ko, Tatay, Horace, at gagawin ko ang lahat para suportahan si Sheila sa pamamahala ng Star Moon Group. Tumango si Park Ji-yeon, huminga ng malalim bago siya nagpahiwatig na umalis siya. Pinunasan ni Park Ji-yeon ang malamig na pawis sa kanyang noo habang masunurin siyang lumabas ng study. Sa sandaling lumabas siya ng silid, si Park Ji-yeon ay bumaantong hininga at nagmura. Sakto sa pagpunta niya sa ground floor, si Park Jong-hyun ay nasa pintuan, handa nang umalis. Napangisi si Park Ji-yeon habang mabilis na naglakad papunta sa kanya. Jong-hyun, maghintay ka. Lumingon sa kanya si Park Jong-hyun na may kalmadong ngiti ang sinimulan niya ang usapan.
May sasabihin ka sa akin, Auntie. May tanong ako sa isip ko. Alam mo ang pamilya ni CEO Lysander, mula sa Stonegate. Bakit nga ba sila iniimbitahan? Diretso sa punto niya si Park Jae-an. Nagkibit balikat si Park Jong-hyun. Iniisip ni Lolo na ipahayag ang kanyang pasasalamat sa pamilya Stonegate Lin sa pag-host at pagpapalaki sa aking maliit na pinsan sa kanyang pagbibinate sa Zeneca. It's all good faith. Ganun ba? Sumagot si Park Jong-hyun, oo naman. Great, keep your secrets but don't say I am not warning you. Dad might not have much time left on his hands, but his mind is still sharp. If you want to get your fair share of the meat, you better make it clean. Trust me, ayaw mong tapakan ang buntot niya. Paumanhin, ngunit wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Mula noong araw na inampun ako ng aking ama, natatanggap ko na ang lahat ng pag-aalaga at pag-aalaga mula kay Lolo mismo. Sa lahat ng mga taon na ito ay wala akong iba kundi ang pasasalamat sa kanya. Matigas na sagot ni Park Jong-hyun sa kanyang sinabi. Tama na alam natin kung ano tayong dalawa sa anino. Napangisi si Park Jae-an bago nagsimulang tumugtog ang mga takong niya habang papunta sa pinto. Habang pinapanood niya ang kanyang pag-alis sa eksena, ang pagkalito ni Park Jong-hyun ay mabilis na napalitan ng pangungutya habang siya ay bumubulong, "Paf, isang buwan lang ang kailangan ko." Bumalik sa Stonegate, walang interes si Justin sa panloob na politika ng Star Moon Group at ang nakakasukang away ng pamilya. Para kay Justin, 3 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Sa huling 3 araw, bukod sa pagtuturo sa kanyang mga babae, naglaan siya ng ilang oras upang samahan si Joy sa bilangguan kung saan nakakulong si An Jae-hyun. Tumawag ang mga tauhan ng bilangguan upang ipaalam na si An Jae-hyun ay kumikilos ng hindi karaniwan pagkatapos niyang magising isang umaga. At pagkatapos ng diagnosis ng doktor, lumilitaw na ito ay dahil sa patuloy na panloob na salungatan sa loob ng kanyang sarili, na nagreresulta sa kanyang lumalalang mental na kalusugan. Ang pagmamasid sa sariling ama na nakatitig ng walang laman sa kailaliman, patuloy na bumubulong sa sarili habang ganap na hindi pinapansin ang sariling anak na babae ay nag-iwan kay Joyce sa paghihirap at sakit. Sa kabila ng lahat ng kalapastangan ng ginawa niya, siya pa rin ang kanyang biolohikal na ama. Gayunpaman, nalungkot si Justin nang makita siyang lumuluha. Pagkatapos ay iminungkahi niya na palabasin si An Jae-hyun sa bilangguan kapag wala ang mga gwardya. Kung tutuusin, ang ginawa ni An Jae-hyun ay pagtataksil at siya ay nahatulan ng habang buhay. Gayunpaman, tiyak na tinanggihan ni Joyce ang kanyang mungkahi. Ang aking ama ay gumawa ng napakaraming kakilakilabot na mga bagay. Kung palayain natin siya dahil lamang sa siya ay may sakit, hindi iyon magiging patas sa lahat ng mga inosenteng biktima doon na pinagmumultuhan ng kanyang mga maling gawain. Sa huli, nagpasya si Joyce na ilipat si An Jae-hyun sa isang selda ng bilangguan na may medyo mas magandang kapaligiran sa pamumuhay at sinuhulan ang ilang gwardya upang bantayan siya. Habang naglalaro ang insidente, napagtanto ni Justin na sa paglipas ng panahon, ang dating palihim at makulay na Joyce mula sa kanilang unang pagkikita ay naging mas mature at determinado na ngayon. Samantala, si Marian ay nag-a-apply at nag-aayos ng mga papeles ng dokumentasyon ng pagkakakileya para kay Leia bago siya pumasok sa isang malapit na preschool na medyo kilala sa lugar. Sapat nang sabihin na si Leia ay isang napakatalino na bata sa kanyang sariling karapatan, ngunit naniniwala si Marian na oras na para makihalubilo siya sa isang sosyal na bilog sa mga taong kaedad niya. Sa kabilang banda, malinaw na walang dapat ikabahala si Leia. Ang mga alituntunin ng lipunan ang nagbulang-bulungan niya. Kahit na ang ideya ng pagbabalot sa pagdating ng mas malamig na panahon ay nagmumulto sa kanya dahil ito ay masyadong mainit para sa kanya. Ngunit ang pag-iisip na makasama ang ibang mga bata sa kanyang edad ay nakakaakit sa kanya. Anuman, kadalasang nadidismaya si Leia dahil ang ibang mga bata ay medyo mahina para sa kanyang kagustuhan, at upang maiwasan ang kanyang sarili na saktan sila, kailangan niyang patuloy na panatilihin ang kanyang lakas sa pinakamababa.
Para sa mga pahing sa tanghalian at tea time, kinailangan ni Marian na gumawa ng maligayang paalala para sa kanya na iwasang mangagaw ng pagkain ng ibang mga bata. Kung siya ay naiwang gutom, maaari lamang siyang maghintay hanggang sa oras ng hapunan para sa isang pagkain ng kanyang sariling angkop na mga bahagi. Ang mga pagkain sa preschool ay sobrang nakakaawa. Ang orihinal na plano ni Marian ay ipadala siya bago magtrabaho tuwing umaga ng mag-isa, ngunit ngayong nariyan na si Mina, kailangan niyang umalis sa ilang mga responsibilidad para panatilihin siyang abala. Higit pa rito, alam ni Marian na medyo hindi kanais-nais na itaboy ang kanyang Bentley sa preschool araw-araw para lang ipadala ang kanyang anak sa paaralan. Ang pangangatwiran ay nag-iwan sa kanya ng kaunting pagpipilian kundi ang iwanan ang responsibilidad ng pag-aalaga ni Leia kay Mina. Para naman kay Mina, mas masaya siyang tinanggap ang role. Ang pag-aalaga kay Leia ang tanging layunin niya. Hindi pa banggitin ang pakikipag-usap niya kay Yuna sa pagpapalaki niya kay Marian sa loob ng 2 dekada ng paglilingkod sa ilalim ng sambahayan na ito, natural na naging inspirasyon para sa Mina. Hinangad niyang alagaan si Leia bilang isang modelong mamamayan. Sa gitna ng milyon-milyong naninirahan sa lungsod, ang paghahanap ng katulong ay hindi isang madaling gawain para sa mga mayayaman. Ang isa pang pangunahing highlight ng mga nakaraang araw ay ang pagbawi ni Giselle Fritz sa UK. Dumating si Justin sa Street Maria Hospital ng mag-isa na may layuning i-escort si Giselle Fritz pabalik sa Zenica. Ang hindi niya inaasahan ay sa pagpasok, si Jane ay nasa tabi ng kanyang kama, masayang nakikipagkwentuhan. Nang mapansin ang pagtataka sa mukha ni Justin, nahulaan kaagad ni Jane kung ano ang nasa isip niya. Tingnan kung sino ang narito upang kunin ang kanyang kasintahan, ngunit sa paanuman ay hindi pa rin makahanap ng oras upang lumapit at mag-hi. Namula si Fritz Zijing sa paglalarawan ni Jane para sa kanya, bahagyang napahiya ngunit kontento na. Awkward na tumawa si Justin habang sumagot, hindi magandang abalahin ka sa aking negosyo sa lahat ng oras. Well, magpapasalamat ako sa iyo sa halip na iligtas mo ako mula sa aking pagkabagot, ano ang dapat ipagsisisihan. Sa totoo lang ay maaaring isipin ng isang tao na iniiwasan mo ako sa lahat ng oras na ito. Pinandilatan siya ni Jane ng mata. Mabilis na inilipat ni Justin ang paksa. So what are you guys talking about? Parang mag-best friend kayong dalawa. Medyo masigasig si Giselle Fritz habang sumagot, nag-uusap kami tungkol sa mga calculator at sa dami. Magaling pala si Jane sa ganoong kahulugan. Hindi lamang ang kanyang kahusayan sa medisina ay nangunguna, ngunit ang kanyang kaalaman sa calculator ay lampas din sa aking imahinasyon. Natuwa si Justin habang idinagdag niya, syempre siya nga. Si Jane ay isang henyo. Maaaring ang medisina ay ang kanyang major, ngunit siya ay may paa sa lahat ng iba pa. Bakit parang mas pinupuri mo ang sarili mo kaysa sa akin? Hindi binibili ni Jane ang kanyang matamis na usapan. Well, makapal ang balat ko at mapagmataas. Wala kang oras para aminin iyon, hindi ba? Sawang-sawa na si Jane sa kanyang kilos habang itinataas niya ang sarili niyang kulay beige na windbreaker na Burberry. Actually, dumaan ako ngayon para obserbahan ang paggaling ni Giselle. Ang kanyang operasyon ay ginawa ko kaya natural na siya ang aking pasyente. Ako na ang bahala sa kapakanan ng aking pasyente. Mukhang malapit na siyang gumaling. 1 o 2 araw lang na pahinga at magiging mabuti na siya bilang bago, baka may kinalaman sa Zen Icon martial arts mo. Kasiya siyang nabanggit ni Justin. Well, as long as she's fine. Tama, aalis ka na. Tumango si Jane. Pupunta ako sa labas ng istasyon. May isang mahirap na operasyon na darating at ang aking mga estudyante sa US ay umaasa na maaari kong tapusin ito. Ako ay nagbabalak na pumunta doon ng mas maaga, upang tingnan mabuti ang kalagayan ng pasyente bago ako magsimula. Sigurado ako na ang bayad para dyan ay hindi masyadong kulang-kulang, di ba? Hindi tulad ng iyong mga estudyante ay mapapaalis ka kung hindi ka pa interesado. Pang-aasar ni Justin. Hindi tumutol si Jane. Una, pinalakpakan ko ang isang hamon. Pangalawa, ito ay nagbabayad ng napakahusay, hindi nagsisinungaling.
At sa perang iyon, maaari akong mamuhunan sa higit pang pananaliksik. Ito ay isang panalo. At sa sandaling bumaba ang kanyang mga salita ay binaliktad niya ang kanyang Amerikana, nagpaalam sa kanila kasama ng isang palm na halik, at kaliwa kanan palabas ng pinto. Naiinggit si Ginzel Fritz sa pag-alis ni Jane, bago siya bumulong, "Justin, bakit hindi mo tinanggap si Jane bilang iyong manliligaw?" Kahit bilang isang babae, naisip ko na masyado siyang nakakabighani. Matalino siya, palabiro, at ang saya lang niyang kasama. Not to mention the fact that she's gorgeous. Why'd you stop yourself from that? 1084. Ngumuso si Justin sa kanyang sinabi. Oo. Alam kong mas prone ako kaysa sa karamihan. Sa tuwing nakakakita ako ng kagandahan, kumikinang ang mga mata ko. Nakilala ko si Jane mga 8 hanggang 9 na taon na ang nakalilipas, noong bata pa siya. Masasabi kong napanood ko siyang lumaki sa mga taon tulad ng ginagawa ng mga nakatatandang kapatid. Kaya natural, tulad ng lahat ng mga nakatatandang kapatid, hiling ko na makahanap siya ng tamang tao. Moving on, oras na para bumangon ka. Kailangan kitang dalhin upang suriin ang kaldero, pagkatapos ay pumunta sa aming bahay para sa isang desenteng pagkain. Ang aking ina at ang iba pa ay hindi makapaghintay na ipahayag ang kanilang pasasalamat sa pagliligtas mo sa aking buhay. Chill ka lang, kailangan kong magpaalam ng maayos sa mga nurse. Kilala mo ba ang estudyante ni Ms. Jane, si Grace? Inalagaan niya ako ng mabuti sa buong oras ko dito. Bakit hindi ka nalang umupo at maghintay ng ilang sandali, sagot ni Ginzel Fritz. Ginulo ni Justin ang kanyang buhok. Sa totoo lang, hindi mo ba nagawa ang lahat ng ito bago ako dumating? Shish, bakit ba ang gulo mo palagi? Hindi ko naman nakitang makulit at masungit ka kapag nandyan si Jane. Pasyente pa naman ako, alam mo. Napangiti si Justin. I wouldn't dare. Pero hindi ba medyo obvious na problema sa scheduling mo? So okay lang sa'yo na mag-spurting nonsense pero hindi na ako makakatagal pa. Nakakaawa naman ang mga lalaki. Nagmamaktol si Ginzel Fritz habang nagbibihis ng mga damit na ipinadala ni Jane. Ang mga babae ay talagang mas detalyado at maislan pagdating sa maliliit na detalye. Si Justin ay awkward na tumawa ng malakas. Hehe. Halatang hindi ako masyadong formal kapag nakikipag-usap sa mga mahal ko sa buhay. Kaibigan si Jane. At hindi naman talaga ako nangungulit sa'yo. Come on baby Ginzel, huwag kang magalit. Agad na namula ang mga pisngi ni Ginzel Fritz na parang kamatis habang nakatitig kay Justin. Iwaw! Baby Ginzel! Hindi ka ba nahihiya? Unti-unting pumalit ang kanyang emosyon habang si Ginzel Fritz ay mabilis na tumalikod kay Justin. Parang mga paro-paro sa kanyang tiyan ang pumipintig ng kanyang puso nang banggitin niya ang mga mahal sa buhay. Bagamat nakita niyang mapagmahal ito, nagbigay ito sa kanya ng labis na pag-asa sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Sa buong magaspang at walang patawad niyang buhay, hinding-hindi niya inaasahan na balang araw ay makaramdam siya ng ganoong init sa loob niya. Sa ilalim ng patuloy na pagmamaktol ni Justin, nagpaalam si Ginzel Fritz kay Grace at sa iba pang mga nar sa kaunting panahon, at pagkatapos ay sa kanyang paglalakbay kasama si Justin patungo sa nakalimutang bansang matatagpuan sa kailaliman ng Mediterranean. Nang makarating sila sa isang rehiyon kung saan sumikat ang sikat ng araw hanggang sa taglagas, mabilis na nakita ni Ginzel Fritz ang kanyang sarili na natulala sa kumikinang na asul na tubig, ngunit agad na kinaladkad sa isang napakalaking kastilyo sa tabi ng bangin. Sa daan, sinadyang bumagal si Justin, naglalaan ng oras upang ipaliwanag ang kanyang background at pagpapalaki, bilang isang paraan ng pagkilala sa kanya. Gayunpaman, si Ginzel Fritz ay halos hindi nagulat sa kanyang pagsasalaysay. Pagkatapos ng lahat, siya mismo ay miyembro ng mga dakilang sinaunang angkan. Siya, gayunpaman, ay medyo natulala sa laki ng harem ni Justin. Ngunit ang pag-iisip na siya ay isa sa kanila sa huli ay humantong sa kanyang pagkilala.
Sa landas na patungo sa basement, na ginawa sa kabuuan nito mula sa pag-ukit ng bundok mula sa loob, ang mga malalaking slab ng mga batong-bato ay walang kapintasang tumakbo na magkatabi na lumilikha ng malamig at tuyo na kapaligiran. Ang buong espasyo ay kasing laki ng kalahating football field. Hindi kasama ang mga katanji tanging eskultura na inilagay sa mga sulok ng espasyo, mayroong isang marangel na bronze cauldron na nakaposisyon mismo sa gitna. Pinag-uusapan mo ang kalderong ito. Napansin ni Ginsel Fritz ang malaking kalakal na halos kasing taas ng isang ordinaryong tao at nataranta. Si Justin, gayunpaman, ay masigasig. Ano sa palagay mo? Ang China tumutunog mula sa kaldero ay napakadaling maramdaman. Ang hula ko ay ang treasured piece na ito ay hindi bababa sa isang mid-tier item, posibleng higit pa. Umiling si Ginsel Fritz nang walang pag-aalinlangan. Ang kaldero na ito ay hindi makikita sa mga sinaunang kasulatan. Gayun din, ang mga ukit ng kalderong ito ay kakaiba, kung sabihin ang pinakamaliit. Ito ay kahawig ng sinaunang taotay, ngunit ang taotay ay may katawan ng kambing at ang mga eskulturang ito ay hindi masyadong katulad ng sa kambing. Ngunit kung hindi ito isang taotay, wala akong ideya kung ano ito. Hindi mahalaga kung ano ang mga ukit, hawakan mo ito ba ang banal na pambihirang metal na nabanggit mo? Tumango si Ginsel Fritz. Pagkatapos noon ay nilapit niya ang kanyang sarili, sa ibaba ng kanyang bibig ay agad na bumuka dahil sa pagkamangha. Iyan ay ethereal hyacinth gold. Kahit na ang buong kaldero ay natatakpan ng kalawang na berde, napansin pa rin ng babae ang mga piraso na hindi nabahiran. Kumunat ang noo ni Justin. Hyacinth gold. Paanong bihira iyon? Kung tama ang pagkakaalala ko, regular itong ini-export ng Russia. Sure mahal ito, pero halos walang espesyal. Diyan nagtatapos ang iyong pangunawa. Tinatawag itong ethereal hyacinth gold para sa isang dahilan. Sinasabi ng alamat na kapag namatay ang mga carnivorous na hayop mula sa mga dakilang sinaunang panahon, ang kanilang mga bangkay at buto ay lumipat sa mga pambihirang metal na ito pagkatapos ng 10,000 taon. Ito ay isang alamat lamang sa pinakamatagal na panahon. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang mga ito ay maituturing na kabilang sa mga pinakabihirang at pinakamahalagang metal na mayroon sa planetang ito ngayon. Minsan lang ako nakatagpo ng isang rango na plato na gawa sa hyacinth gold minsan sa buong buhay ko. Bihira lang yan. Ngayon ay mayroon kang isang buong kaldero na gawa sa ethereal hyacinth gold sa harapan namin. Kung malalaman ito ng mga miyembro ng Hongmeng ng Mythical Realm, o ng Great Ancient Clans, literal na magagalit sila. Humagalpak ng tawa si Justin. Kaya sa sinasabi mo, madali lang ang pagpino ng tableta gamit ang kalderong ito, di ba? Siyempre. Ngunit wala akong narinig na anumang pagbanggit ng isang kaldero na gawa sa ethereal hyacinth gold, ngunit ang metal na ito ay lumalaban sa samadhi through fire. Ang kanyang tugon ay nagdulot ng pag-uusisa sa kanyang ulo habang idinagdag niya, kung ang metal na ito ay makatiis sa init ng samadhi through fire, kung gayon paano ito napik noong una. Umiling si Ginsel Fritz. Una, wala pa akong nakitang sino mang gumawa nito. Sa palagay ko ang metal na ito ay maaaring hindi talaga ganap na lumalaban sa init, ngunit pumipili sa paraan na maaari itong mapeke. Ang mga metal na tulad nito ay hindi agad natutunaw sa dampi ng apoy. Ngunit sa pamamagitan ng banal na kamalayan, ang mga molekula nito ay nasira, at unti-unting nagbabago ang hugis nito. Ang mga bihirang metal na tulad nito ay nangangailangan ng malawak na pagpino at pagkawatak-watak bago maganap ang pamemeki. Anyways, iniisip mo bang sirain itong kaldero? Kung hindi, bakit ka nag-aalala? Kalaunan ay pinutol ni Justin ang paghabol habang masigasig niyang tinitipon ang mga divine herb at inilagay ang mga ito sa tabi ng kaldero na hinihimas ang kanyang mga kamay sa tuwa na hiniling niya. Dahil nandito ka, ayaw mo bang ayusin ang mga kapaki-pakinabang na remedyo ng naaayon? Aalis tayo pagkatapos ayusin ang mga halamang gamot at pagkatapos ay babalik ako bukas upang subukang ibalot ang aking ulo sa mga diskarte sa pagpino ng tableta.
Bahagyang kinabahan si Jinsel Fritz habang bumubulong, talaga bang kakain tayo sa iyong lugar ngayon? Hindi ka ba interesado? Sagot ni Justin, bahagyang nanlumo. Kinagat ni Jinsel Fritz ang kanyang ibabang labi. Iniisip ko kung maaari nating ipagpaliban ito ng ilang araw. Hindi pa ako handang makipagkita sa kanila. Mabilis na napagtanto ni Justin na si Jinsel Fritz ay bago pa rin sa mga tunay na relasyon at pagbabago sa pagkakakileya. Never expected you to be a shy person. We can sort it. All I need to do is have a little talk with everyone at home. Sasabihin ko sa kanila na titigil ka 2 araw mula ngayon. Regardless, just know my mom miss you a lot and you can't run away from this. Nakahinga ng maluwag si Jinsel Fritz. Kung gayon, haharapin ko ang paglalaan ng mga sangkap, mayroong higit sa sapat na mga halamang gamot dito upang makagawa ng higit sa 2 dosenang pag-ikot. Dahil kilala ang Fritz clan sa mga diskarte sa pagpino ng tableta, natural na sanay si Jinsel Fritz sa mga low to mid-range na table tasks. Tulad ng para sa mataas na antas hanggang sa banal na antas ng mga remedyo, ayon kay Jinsel Fritz, kung wala ang mga partikular na mailap na sangkap, ang mga table tasks ay hindi kailanman magagawa. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras, nag-dial si Justin sa bahay. Ang Jinsel Fritz noon ay mayroon ng 2 dosenang mga halamang gamot na nakaayos ayon sa mga spiritual na pills, mga red dewdrop na table tasks sa tabi ng mga body pill na nasa pag-aari ni Justin, pati na rin ang mga mid-level na table tasks tulad ng Dragon Cloud at 8 extremities pills ayon sa pagkakabanggit. Ang pinanitailing tapat sa pamamaraan ni Jinsel Fritz, pinaka-epektibong mapagkukunan ang magsimula sa refinery ng spiritual pill, na nagbibigay sa kanilang dalawa ng pagkakataong magsanay ng hindi kumukonsumo ng labis sa kanilang mga mapagkukunan. Ang spiritual pill, na kilala rin bilang energy retention pill, na ang tungkulin ay tulungan ang mga golden core cultivator sa pagpapatibay at paggamit ng nakapalibot na chi, habang ang red dewdrop pill ay nagpapataas ng lagkit ng banal na enerhiya. Ang mid-tier na Dragon Cloud Pill ay higit na nakahihigit dahil ito ay nagtitipon ng banal na enerhiya habang sabay na pinapataas ang daloy ng tunay na yuan mula sa loob ng mga ugat ng mga cultivator, na dinadagdagan ang Transformed Gods Cultivator ng disenteng tulong. Kung tungkol sa 8 Extremities Pill, hindi ito ginamit para sa paglilinang. Sa halip, pinalawak nito ang lahat ng pulso at ugat sa loob ng katawan, agad na nag-hypercharge ng totoong yuan na enerhiya ng cultivator at napakalaking pagtaas ng kanilang kakayahan sa panahon ng labanan. Natural, kung ang cultivation ng user ay hindi katumbas ng halaga, walang sapat na totoong yuan na may channel na nangangahulugan na sila ay mamamatay. Pagkatapos ng isang point-to-point na paliwanag ni Jinsel Fritz, sa wakas ay naunawaan ni Justin na ang mga divine pills ay maaaring gamitin para sa higit pa sa cultivation na nag-iwan sa kanya ng pag-asa sa kung ano ang maaari niyang gawin habang nasa daan. Sa kasamaang palad, ang mga pinong table tasks ay kapaki-pakinabang lamang para sa mga paglilinang ng kanyang mga kababaihan. Hindi nila siya tinulungan. Dahil hindi siya nagmamadaling bumalik sa Stonegate, pinananatili ni Justin si Jinsel Fritz malapit sa kanyang tabi para sa kanyang unang pagtatangka sa pagpino ng tableta. Kailangan niya itong tulungan siya upang maperpekto ang pamamaraan. 1085. Malapit na nakahanay sa mga pamamaraan ni Yan Saniang, kasama ng pagkilala ni Jinsel Fritz, ito ay talagang isang great ancient clan pill refining technique. Ipinadala niya ang Heaven and Earth Restoration Energy at ibinuhos ito ng totoong yuan ng kanyang paligid, unti-unting nilalamon ang bronze-colored ethereal hyacinth gold. Tulad ng nabanggit na ang pamamaraan ay isang teorya lamang. Ang tagumpay ng proseso ng pagpino ay higit sa lahat ay nakasalalay sa banal na kahulugan ng may hawak at ang kanilang kakayahang gamitin ang Samadhi True Fire habang tinutunaw nito ang mga damo sa loob ng kaldero. Sa buong proseso, ang pinakamahalaga sa mga hakbang ay ang paggamit ng Samadhi True Fire upang gumuhit ng mga dumi mula sa loob ng mga halamang gamot, na nagpapanatili ng tunay na kadalisayan ng banal na chi. Kung mas malaki ang pagkuha, mas makapangyarihan at mas mataas na grado ang mga resultang table tasks. Kung paano nakuha ang mga impurities, kung saan naglaro ang pamamaraan.
Ito ay susi sa pagkakaiba sa pagitan ng epektibong mga pamamaraan o kung hindi man. Susunod, isang cultivator lamang ng tribulation passing stage at mas mataas ang maaaring magpatuloy sa pagpipino ng tableta, lalo na dahil sa matinding-tindi ng sumadi through fire. Ito ay hindi isang bagay na maaaring hawakan ng sinuman. Gayunpaman, ang puntong iyon na dapat tandaan ay walang kahulugan kay Justin dahil ang sumadi through fire ay umalangaw-ngaw mula sa loob niya. Hindi lamang ang paghabi ng banal na kahulugan ay hindi nagpapahina sa kanyang katawan, ngunit pinalakas din nito ang kanyang chi na parang panggatong sa apoy. At ang tanging pagkakaiba na ito ay nangangahulugan na ang proseso ng pagdadalisay ng tableta ni Justin ay magiging malaking pagkakaiba sa mga nagsasaka sa buong panahon. Habang ang ibang mga cultivator ay magiging maingat habang ginagamit ang kanilang banal na kahulugan upang mag-navigate sa sumadi through fire, ang banal na pakiramdam ni Justin ay nahalo sa sumadi through fire at naging isa dito. Ang iba ay inipon ang lahat ng kanilang lakas para lamang makontrol ang sumadi through fire, habang tiyak na idinidirekta ito sa kanilang pabor nang walang kahirap-hirap na si Justin ay sinisingil ito. At dahil dyan, pagkatapos magsaliksik ni Justin sa pamamaraan ni Yan Saniang, na halos walang iniisip na alalahanin, siya ay may tiwala. Samantala, matiig ang Ainal Alliance siya ni Jinsel Fritz sa gilid, habang pinagmamasdan niyang mabuti ang kaldero. Unti-unti, nagsimulang lumutang sa hangin ang ethereal hyacinth gold cauldron sa ilalim ng kumpletong pagmamanipula ng enerhiya ng pagpapanumbalak ng langit at lupa ni Justin. Binuksan ni Justin ang kanyang mga mata. Sila ay nasusunog sa gintong apoy habang sabay-sabay na nagliliyab na sumadi through fire na nilamon ang kaldero sa lahat ng panig. Sa paglitaw ng sumadi through fire, ang kaldero ay kumikinang sa nakakasilaw na puting liwanag. At ang mas nakakapagtaka ay ang kakaibang hayop na inukit na nakikita sa labas nito, ay tila nabuhay nang magsimula itong umikot sa mga singsing na itim. Sa teorya, ang itim ay hindi dapat makita bilang mga singsing ng liwanag, ngunit ito ay nakikita habang ang mga singsing ay umiikot sa kaldero. Iyan ay. Binasag ni Justin ang katahimikan, tila may pinipili. Ngunit bago pa niya ito mabalot ng ulo, inanod siya ng galit ng isang bagyo nang dumating ito sa kanya na may symphony ng itim at puti, sa kalaunan ay nag-evolve sa isang kulay abo, walang lakas na enerhiya, na bumubuo sa kanyang ulo. At sa loob ng bug zone ng nakakatakot na enerhiyang ito, naramdaman ni Justin ang galit at pagkagalit ng isang kabangisan, na masigasig na ubusin ang lahat ng bagay sa landas nito. Ang sumunod ay ang silhwete ng isang napakalaking halimaw na nagkatawang tao sa loob ng manipis na hangin. Ang napakalaking halimaw na ito ay malabo sa pinakamahusay, na ang mukha nito ay nababalot ng kadiliman. Paminsan-minsan ay isiniwalat nito ang balangkas ng kanyang makapangyarihang mga pakpak at ang kanyang napakalaking katawan na kumpleto sa 3 pares ng matitibay na paa at natatakpan ng nagngangalit na apoy. Bago maintindihan ni Justin ang sitwasyong kinaroroonan niya, ang napakalaking halimaw ay natipon sa isang nakakatakot na anino. Pag-iklap sa kalangitan, mukhang handa na itong ganap na ubusin ang banal na kamalayan ni Justin. Ang biglaang presensya ng napakalaking panganib ay ginawa ni Justin na hindi sinasadyang tangkaing putulin ang link ng banal na kamalayan ngunit hindi ito nagtagumpay. At nang malapit na siyang lumunin ng mabangis na silhwete na hayop, isang instant na bumulwak ng walang limitasyong enerhiya ng langit at lupa ang sumugod sa kanyang depensa. Sa loob ng mga ugat ni Justin ay napuno ng hindi mabilang na hindi malalampasan na mga hadlang sa kagandahang loob ng Heaven and Earth Restoration Energy na iniwan ng translucent beast na walang pagkakataong atakehin. Ang halimaw naman ay nakitang labis na nangangamba sa daloy ng enerhiya, na naging dahilan upang ito ay agad na kumakayod sa kailaliman. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinilit ni Justin na idilat ang kanyang mga mata. Tulala siya habang nakaupo na basang-basa sa malamig na pawis. Nakaposisyon pa rin sa loob ng silid sa ilalim ng lupa ng matandang kastilyo, ang ikinatakot niya, ay ang ethereal hyacinth gold cauldron ay nawala na. Jinsel. Pagkatapos ay pinaalalahanan si Justin na sinamahan siya, habang mabilis siyang lumingon sa kanyang likuran, at napansin lang na ganap na naka-zone out si Jinsel Fritz.
Nagsikip ang kanyang mga pupil at ang kanyang mukha ay namutla, na parang nakasaksi lang ng exorcism. Phew! Salamat sa Diyos, okay ka na. Nakahinga ng maluwag si Justin. Nakasimangot tuloy siya. Anong nakita mo? Nasaan ang kaldero? Lumunok si Jinsel Fritz pagkatapos ay huminga ng malalim. She tried to keep her cool pero nanginginig ang labi niya, halatang kilabot. Yung kaldero. Natatakot ako, hindi ba ethereal hyacinth gold cauldron? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang kaldero, pagkatapos malantad sa sumadi through fire, ay nagsiwalat ng tunay na pagkakakilayan nito. Naligaw yata ako dahil hindi ito ethereal hyacinth gold. Tungkol sa kung saan talaga ginawa ang kaldero, wala akong ideya. Ngunit mula sa aking pagkakaalam, walang isang pambihirang metal na maaaring ganap na walang kulay. Naramdaman ko na ito ay mas bihira kaysa sa ethereal hyacinth gold. Kung tama ang aking tansya, ito ay dapat na isang mahusay na sinaunang immortal na bagay na hindi alam sa mundo. Immortal. Nauuto si Justin sa pag-aakalang ito lang ang pinakamataas na grado sa lahat ng kayamanan. Mabilis niyang dagdag. Paano mo nalaman? Nanginginig pa rin ang boses ni Jinsel Fritz habang sumagot, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng isang walang kamatayang bagay at lahat ng iba pa? Paano ko malalaman iyon? Tumango si Jinsel Fritz, bago siya nagpaliwanag, ang mga walang kamatayang bagay ay espesyal lamang dahil sa mga hayop na nakatatak sa loob ng mga ito o ang mga mula sa dakilang sinaunang panahon na maaaring gawing kayamanan. Kung mas malaki ang hayop, mas mahirap para sa kanya na dumaan sa pagdadalisay. Mula ngayon, kapag nagtagumpay ito, ang kickback ay magiging paputok. Sinasabi ng alamat na kahit sa loob ng mga hayop ay naiba sila sa mga carnivorous at mythical beast, ngunit napakalayo nito. Pagkatapos ng lahat, nauunawaan na ang mga sinaunang hayop na ito ay maaaring mawala nang ang mga Diyos ay bumaba sa planetang ito libu-libong taon na ang nakalilipas. Maaaring ito ay isang alamat na ipinasa ng mga naunang immortal. Si Justin ay pumasok ng malalim sa kanyang isip habang inaalala ang banal na kamalayan ng sinaunang halimaw at pagkatapos ay nag-click habang siya ay kitang-kitang pinalakas ng kumpiyansa. Pagkatapos ay idinagdag ni Jinsel Fritz, mayroong isa pa. Ang walang kamatayang sandata ay maaaring pumili na sumanib sa may-ari nito na halatang napapailalim sa pinili nitong katapatan sa tumitingin. At kapag napili na ang may-ari, ito ay magiging mahigpit na tapat sa may-ari. Hanggat ang may-ari ay nabubuhay pa, ang bagay ay susundin lamang ng may-ari nito at walang sino man ang makakahawak nito. Kapag ang may-ari ay napili at itinuring na karapat-dapat, ang item ay nagsasama sa cerebrum ng may-ari at nililinang bilang isa. Habang bumubuti ang may-ari, gayon din ang walang kamatayang bagay. Kung mananatiling tulog ang may-ari, ganoon din ang item. Ang mga mata ni Justin ay kumikinang sa paghahayag habang siya ay agad na naghahanap sa loob ng kanyang dagat ng chi. Walang sorpresa dito. Namangha si Justin nang makita niya ang isang miniature na bersyon ng kaldero sa loob ng dagat ng chi, kumikinang sa pabago bagong ningning ng kulay abong liwanag, na tila nakapaloob sa isang layer ng ambon. Inayos ni Justin ang kanyang pag-iisip at ang kaldero ay agad na nagpakita ng sarili sa kanyang tagiliran, bumalik sa orihinal na laki nito. Tiyak na bagay ang walang kamatayang bagay na ito. Kanina pa noong tila naposes ka, napapaligiran ng ambience ng malahayop na bangis. Alam kong may nakatatak ang kaldero sa loob. At pagkatapos ng mawala ang kaldero, ang aking 2 sentimo ay nagawa mong mapaamo ang halimaw at ang walang kamatayang bagay ay pumili ng may-ari nito. Ito ay isang malaking papuri sa iyo. Ang katotohanan na ang mga umiiral na immortal na bagay sa buong Hongmeng ay mas mababa sa 5 daliri na ito sa aking kamay, at ang katotohanang hindi ko pa nasaksihan ang sinumang humawak sa kanila, akala ko ang Great Ancient Clans ay magkakaroon lamang ng 1 o 2 wielder sa karamihan. Dahil ang mga banal na kayamanan ay may mga antas ng pambihira, sigurado ako na ang kaldero na mayroon ka ay tinatakan ang kaluluwa ng isang makapangyarihang hayop, ang pinagbabatayan ng mga posibilidad ay literal na walang katapusan. Masayang nilinaw ni Jinsel Fritz.
Samantalang si Justin ay medyo makulit habang naramdaman niyang inabot ito sa kanya sa isang plato. He cheekily scratched his head while he chuckled, "So this is the calm after storm, I suppose. Next time if I meet that masked man, I wonder if I toss that guy into the cauldron and melt him down to his bones." Napatulala si Jinsel Fritz sa kanyang sinabi ngunit hindi gaanong nababahala sa kanyang mga pahirap na paraan. Ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Ang pagnanasa sa dugo at ganap na kawalan ng awa sa mga magsasaka ay higit na mapanlinlang kaysa sa karaniwang kabutihang loob at init sa gitna ng mga mortal. Ginamit siya ng kanyang sariling ama bilang isang lab rat para sa pagsulong ng tableta na nag-iwan kay Jinsel Fritz na may kaunting pananalig sa sangkatauhan sa isang nakakabigong murang edad. Ngayon na sa wakas ay mayroon na siyang support system, si Justin, nag-aalala siya sa kanyang malambot na kalikasan sa hindi mapagpatawad na mundong ito. Baby Jinsel, ano ang ipapangalan ko sa kalderong ito? Hindi ko kilala ang batang ito, at ang kanyang mukha ay malabo, sadyang tanong ni Yan Chen, habang hinahaplos ito. Inilibot ni Jinsel Fritz ang kanyang mga mata sa kanya. Ano man ang gusto mo, ang mga hayop na ito ay hindi mga tao. Wala silang sapat na katalinuhan upang alagaan. Maingat na nag-isip si Justin. Paano naman? Ultimate Divine Champion Overlord Psychic Cauldron, Conqueror of the Hongmeng. Oh wait. It doesn't rhyme, does it? Halos himatayan si Jinsel Fritz sa kanyang sinabi. Huwag na kayong magdaldal ng kalokohan. Bigyang pansin ang inyong pagdadalisay, bukod pa, kahit na may banal na sandata, ang may hawak ay dapat na may mahusay pa ring pagtatanim. Kung hindi, ito ay walang pinagkaiba sa pagbibigay ng iyong nobya sa iyong pinakamasamang kaaway. Natawa si Justin sa kanyang paglalarawan. Mukhang mentor ka talaga sa mga cultivations ko, di ba? Sige, lumayo ka ng kaunti sa ngayon kung sakaling matakot ka na naman. Naku, wala pa ring ideya si Justin kung paano haharapin ang beast sa loob niya, kaya nagpatuloy na lang siya sa batch ng peel refinang. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.